Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Ask Cotman. So pag-usapan natin today, ito rin mga questions. Ilalatag ko na and then you decide kung gusto niyo pa makinig or move on na kayo sa ibang videos. Okay? So unang tanong, galing kay Boss Limuel Balitaan 1474. Ask ko sir ay bakit minsan lag or stuttery yung 120Hz ng device? Paano rin ma-maintain ang smoothness ng phone? Okay. So tayo nagkakaanohan tayo dito na nakaka-realize na hindi ang 120Hz device ang reason bakit smooth talaga ang device. Pag-usapan natin yan, okay? Sa tanong ni Boss Torvixops 8869. Sir, same game performance lang ba yung 8256 versus 12256 GB? Kung RAM lang naman magkaiba pero pareho lang sa processor, di ba? So, para sasabi niya rito, same phone, basically same unit, magkaiba ng variant. 8GB RAM at saka 12GB na RAM. Yun lang. Okay, sige. Maganda yung topic na yan. Usapan natin. Galing kay Boss 2EZ4K1RHT. Totoo bang nakakasave ng battery or magpapatagal ang pagkalobat ng phone kapag naka-dark mode? Tsaka, about naman sa pagpapalaki ng icon size, home screen, nakaka-drain, nagpapadali ang paglobat ng phone. Okay, sasagutin din natin yan. And galing kay Boss Julius King MCGI, para saan po ba yung Nits Peak? Oh, yun lang. Okay. And finally, ito na pala. Ito yung pinakalas pala na question. Heroes Evolved Elvira. Ang question ko po, sir, kapag naka-high refresh rate po ba, mas gumaganda din ba ang camera take at video take? Salamat, God bless. It's a legit question, kaya sasagutin natin. And yun lang. Kung interesado kayo, let's start na agad. Before that, we have a new mini PC. I-review natin to soon. But before that, right now, i-install ko muna siya ng bagong Windows 11. And of course, lalagyan natin siya ng Windows 11 CDKey. Okay? That's from VIP SCDKey. Yan, yung nasa screen na yan na website. Mamaya, okay? So, pakita ko lang sa inyo saglit. Skip na tayo doon right now! This is the Windows 11. Wait. Bago ang lahat, syempre, kailangan natin itong i-activate. So, we need a Windows CDKey. May mura po tayo mapagbibilhan. Yun ay dito sa VIP SCDKey. Yes, this one. So, ngayon, meron po silang back to school promo. This one. And as you can see, mura lang po sa kanila yung Windows 11 CDKey. Yes, kung Windows 11 po ang hanap. Now, if you have Windows 10, mas mura po kung Windows 10 naman. $13 lang. See? So, again, Windows 10, this is for Windows 10 and this is for Windows 11. Kung namamahalan pa rin kayo dyan, pwede pa natin bawasan yan ng up to 25% discount. Just use my code QKM25. So, paano natin gagamitin yan? Ang una nyo gagawin, syempre, click nyo itong buy now. Yes. Make sure nga pala nakalagin kayo. Maglalagin muna ako saglit. And then from here, type nyo, see this? Type nyo lang QKM25 para ma-avail nyo ang 25% discount. Click this apply button para mabawasan siya ng 25%. So, click natin. Yun. So, nabawasan po siya ng $7.82. So, magiging $23 na lang siya. Kung okay na tayo dyan, click nyo na itong submit order and then choose your payment option. Okay? So, available kung meron kayong mga cards. Now, syempre, pag nasa inyo na ang Windows 11 CDKey nyo, i-activate na natin. Para po siya magamit natin agad, click nyo lang po itong start. Okay? From here, search na lang po Windows License. So, what you can do is change product key, click natin to. And then, i-enter ko na ngayon. So, ito na po yung 25 digits na code na pinadala sa atin. Yung binayaran natin na 1.3, may get. Click lang po natin ng next. And then, click activate. Yan, papakita ko sa inyo na legit po ito. Supposedly, mag-activate na ngayon. Ooh! See? Windows activated. Now, paano ma-make sure na totoong activated yan at permanent yan? Hindi yan 30 days, 60 days. Paano? Well, ito na natin. Close muna natin to. From here, right-click nyo lang po ito and then hanapin nyo lang po yung terminal admin. Ito, this one. Pangalan yan. Ang itatype natin ngayon is slmgr.vbs dapat tama po spelling nga, space /xpr and then click enter. Ayun. So, makikita nyo rito, Windows Professional Edition, the machine is permanently activated. The word permanent. So, this is a legit store po na mura lang ang Windows 11 Pro. Alright, again, kung naghahanap kayo ng murang Windows 11 CDKey,
Dito po sa VIP SCDK, available po yan. And kung meron kayong Windows 10, meron din, mas mura. Imagine kung babawasan nyo rin ito ng 25%, mas mapapamura pa kayo lalo. Mga around 500 pesos na siguro mababayaran nyo rito. Yes, from here. Okay? So, yun. Again, meron po silang back to school promo. Check this out. Iwan ko yung link sa video description. Alright, let's go! So, sa unang tanong galing kay Boss Limuel Balitaan 1474, ask ko, Sir, ay bakit minsan lag or stuttery yung 120Hz ng device? Paano rin ma-maintain ang smoothness ng phone? Okay. Isa sa ginagamit kasi ngayon na marketing strategy ng mga brands is tataasan nila yung refresh rate. Kahit hindi naman talaga kaya panindigan ng mga chipset na nakalagay sa smartphone yan. Nangyayari ito usually sa mga entry-level na smartphone, entry or budget smartphones, mga below 8K. Yan, nangyayari yan. Unisoc, lalagyan ba naman ng 90Hz to 120Hz screen refresh rate or itong Helio G99. Sabihin na natin na medyo capable naman si Helio G99 pero hindi kayang panindigan yan ni Helio G99 na 120Hz na sa UI, sa home screen, okay? Sa settings, kaya. Pero once na nilagay mo siya sa game, hindi niya kayang panindigan yung 120Hz screen refresh rate. So, sa mga nagsasabi na 100, ito, narinig ko na to. One time, tumambay ako sa Cyberzone. Tapos, may binibili kami ni Commander na screen protector yata yan, something like that. Something like that. And then, narinig ko sa kabila, sabi niya, mas smooth daw yung phone. It was an ITEL yata with 120Hz screen refresh rate. Smooth daw ang phone kasi 120Hz. Kailan pa naging basehan ng smoothness ng performance ng smooth ang 120Hz? It's not the chipset. Ang 120Hz ay hindi fixed thing or hindi siya yung nagpe-perform. Siya ay resulta ng performance. Okay? Tandaan niyo po ito 120Hz screen refresh rate, the refresh rate and even the FPS, those are the result of a performance. Okay? So kung ang chipset yun yung nagpa-perform, hindi niya kayang ipanindigan ng 120Hz kasi supposedly gusto ng operating system ng Android na nilagay ng manufacturer na 120Hz ang kayanin mo. Hindi niya kayang panindigan yon kung mahina ang chipset. Okay? So, nilagyan nga nila ng 120Hz. Yes, kaya sa home screen, kaya sa settings, maybe kaya sa ibang mga light apps. Okay, kaya sa light apps. Pero, hindi mo pwedeng tanggalin yung katotohanan na mahina yung chipset. Hindi niya yan mapapanindigan kapag nilagyan mo na ng mabibigat na games like Call of Duty Mobile, Unisoc, or Helio G99. Dati Helio G99 yung pinaka magandang performer sa budget category na nilagyan ng 120Hz. Actually, mayroon pa nga nilagyan nilang 144Hz yung Helio G99. Or was it Helio G200? Anyway, yun. Ang dami magagalit nito, matitrigger sa nabili nilang mga Helio G99. But this is fact, okay? You can check for yourself kung gagana nga ba 120Hz. 120 FPS din. Matatranslate ba ang 120Hz to 120 FPS using your Helio G99 sa PUBG Mobile at saka sa Call of Duty Mobile? Try it! Kung tingin mo kaya mong panindigan yung sinasabi mo na kaya ng Helio G99 yan. Kung makikipagtalo ka, okay? So, nakalagay dito 120Hz refresh rate. Huwag po kayong papasilo. Ginagamit na lang po yan talaga as marketing. Nilalagay nila na kaya. Yes, kaya. Kaya ng phone. Pero doon na sa mababang demand na ginagawa mo, like nag-i-scroll ka lang naman sa mga menu ng apps mo or home screen mo or sa settings, lalabas talaga, mararamdaman mo ang smooth 120Hz screen refresh rate. Pero once na you go playing or use heavy apps, it starts to go down sa katotohanan, like maka 30 FPS lang kaya yan or 30Hz, 60Hz, 60Hz at best sigurado. But 120Hz, don't use that as, huwag mo paniniwalaan. Kung ikaw yung buyer, huwag mo paniniwalaan na may 120Hz, dapat smooth ang phone. No! Ngayon, paano rin ma-maintain ang smoothness ng phone? As usual, ganun pa rin eh. Hindi naman nabago yung rules eh. Nadagdagan lang ng mga features ang mga phone. Pero same pa rin na the more mong binababara or dinadagdagan yung mga sabay-sabay na nagra-run sa background, the more na maraming maghahati sa RAM, sa performance ng chipset,
the more may maghahati sa signal, so on and so forth, diba? So, paano rin ma-maintain smoothness? Siguro, i-maintain mo lang na konti yung nagra-run sa recent apps. Huwag kayo maniniwala na huwag tanggalin. Tanggalin nyo yung mga recent apps. Tested na po yan. Mas maniniwala kayo sa mga baguhang YouTuber or content creator na sabihin na hindi nyo kailangan tanggalin or hindi nyo kailangan i-force stop yung app kapag hindi nyo ginagamit. Wow, bago ka na sa industry, na-test mo. Na-test mo nga kaya, ikumpara mo yung bawas sa battery at yung smoothness ng phone sa malinis ang recent apps sa punong-puno or tad-tad ng recent apps. Tingnan natin kung saan mas kumukonsumo ng battery, mas matagal ang battery. Test mo kahit 24 hours lang, makukuha mo na agad ng result eh. Malalaman mo mali ka eh. Di ba? Maraming baguhan ngayon na feeling may alam porket may napanood sila or may nabasa sila somewhere na ganito ganyan, hindi pa rin naman nila tinetest ng actual na sila mismo. Okay? So, paano rin ma-maintain ang smoothness ng phone? Maintain nyo lang po na malinis lagi yung recent apps. Iwan nyo lang doon yung Messenger. Siyempre, kailangan nyo laging active ang Messenger. Yung mga other apps nyo na pang chat, iwan nyo doon, huwag nyo tanggalin sa recent. But the rest, tanggalin nyo. Facebook, di nyo naman kailangan nyo lagi nandiyan. Like, pag nasa trabaho kayo or nasa biyahe kayo, kung di nyo rin naman gagamitin, tanggalin nyo muna yan sa recent. Or force stop nyo, if ever. Kaso useless, i-force stop nga pala ang Facebook kasi nag-automatic sila na nag-run. So, yung mga games, no? Kung di naman kayo mag-ML ng ilang oras, force stop nyo muna, tanggalin nyo sa recent apps. Basic, ganun lang po, boss. So again, hindi po reason na laging smooth ang phone porket may nakalagay lang na kaya ng phone na 120 Hz. Ang tingnan nyo is yung chipset. Kaya niya nga ba talagang panindigan yung 120 Hz mula home screen hanggang gaming? Okay? Kung budget smartphone ang gamit mo, automatic, huwag kang umasa na kaya panindigan nyo ng phone. Yung always 120 Hz, even sa gaming. Nunca. Okay? Real talk po yan. Huwag po kayo ma-offend. Sasabi lang po ako dito ng totoo po. Okay, sa tagal ko na dito sa industry at lahat yan na-test ko na, alam ko na sinasabi ko na yan talaga ang nangyayari. Pinipilit kayong maniwala na bumili ng mga phone na hindi naman talaga capable porque nilagyan ng 120 Hz is mabubulag na yung mga walang alam masyado sa tech, sa smartphone. And nandito po tayo para tulungan kayo at para maunawaan nyo na hindi po doon tinitingnan ang pagbili ng smartphone. Okay? Yun lang. Anyway, Boss Limuel, lipat tayo sa sunod na question. Galing kay Boss Torvik. So, 8869, sir, same game performance lang ba yung 8256 at 12256GB? Sa RAM lang naman nagkaiba pero pareho lang sila ng processor, di ba? Yes, technically pareho lang sila dapat ng performance. Nagkakatalo lang po yan kapag lumagpas na sa demand ng mga apps and games dun sa pinaka-lowest mo, like yung 8GB mo. Kunwari lang, yung Mobile Legends, kunwari, pero alam ko hindi ganun kalaki ang demand ng Mobile Legends eh. Pero, if ever man, kunwari si Mobile Legends, ang requirement niya is, naka-low settings, pwede na sa kanya, kunwari lang pwede na sa kanya kunwari ang 6GB. So, pag nilaro mo siya sa phone na to, both 8GB and 12GB RAM, hindi mo makikita yung difference. Wala kang umalis ka, kunwari, may chinek ka sa Facebook, tapos balik ka, nandun pa rin niya sigurado yung Mobile Legends mo. Pero once na, kunwari din, umakit ka naman sa ultra mo, and kunwari, pag ultra mo, ang gusto na ni Mobile Legends, 9GB na RAM, doon na nagkakatalo yan. Okay? Mabibitin na siya sa 8GB at possible na hindi niya ma-deliver yung ultra na yun na settings. Okay? Okay. Now, tanggalin natin yung kunwari. Sa real talk naman tayo. Saan mo mararamdaman yung difference ng 8GB, 12GB na yan? Kapag ikaw yung tipo ng tao na naglalaro ka ng games pero hinahayaan mo na marami nagra-run sa background. Sa recent apps mo, ang daming nagra-run. Diyan mo ma-appreciate yung 12GB RAM. Okay? Kasi mas maraming kayang i-handle na standby app ang 12GB RAM kaysa sa 8GB RAM. So, basically, same processor pero magkaiba ng RAM, magkakatalo yan sa multitasking. Mas marami ang kayang i-handle ng 12GB RAM na nagra-run sa background and yung nagra-run din na current na ginagamit mo na game, pag sabay-sabay mo yan, okay lang with 12GB RAM. But with 8GB RAM,
medyo may limit yan. Pero syempre, hindi rin naman basta-basta maaabot ang limit ng 8GB RAM. Malaki pa rin naman ang 8GB RAM. Kung hindi ka heavy user, hindi ka burara user, yung tipong marunong ka na magtanggal, magbawas ng mga recent apps, sapat ng 8GB RAM. Hindi mo masyadong mararamdaman yung difference na yan. But, kung ikaw naman yung tipo ng user naman na talaga namang open lahat, then maglalaro ng games, ultra, open pa rin lahat. 12GB RAM, I guess, would be a better choice for you, okay? So, same performance until tatantaran mo ng trabaho na iba't ibang mga apps sa background pa yung phone. Doon mo na kailangan ng mas malaking RAM, okay? I hope naging malinaw, Boss Torvix Sops 8869. Galing kay Boss 2EZ4K1R HD. Totoo bang nakakasave ng battery or papatagal ang pagkalobat ng phone kapag naka-dark mode? Totoo po yan, pero sobrang minor lang. Hindi mo masyadong pansinin yan. And it only affects AMOLED, OLED na smartphones ng display, okay? LCD smartphones, wala po siyang epekto, useless. Kahit mag-black ka dyan na buhay, yung katiting na sinasabi ko, hindi mo mararanasan na difference yun. Okay, so nakaka-apekto, maliit lang, hindi masyadong pansin. Pero at least, may epekto pa rin. In the long run, may ipon mo rin yan. I guess, it helps pa rin naman. Kahit sabihin natin maliit lang ang difference, lalo kapag lagi ka naka-dark mode. Tsaka about naman sa pagpapalaki ng icon size sa home screen, nakaka-drain, napapadali ang paglobat ng phone. No, hindi naman. Ang nakaka-drain po or nagpapadali ng lobat ng phone is kapag tinaas mo yung PPI or yung DPI. Okay, yung pixel per inch. Pagka mas mataas na value ang inilagay mo, mas maraming pixel per inch. Like, dapat 220 PPI lang. Kunwari. And then, tinaas mo siya sa 400 PPI. Yeah, magiging doble ngayon yung konsumo ng processor niya, which means possible na malakas din siya kumain ng battery. Kakain na siya ng mas maraming battery. So, kahit baguhin mo yung icon size, okay lang yan. Kung hindi mo naman binabago yung PPI, ganun pa rin. It doesn't matter. Safe po yung battery mo. Hindi po maapektuhan. Now, lipat tayo kay Boss Julius King MCGI. Sir, para saan po ba yung nits peak? Yung nits po is yung measurement ng brightness na kayang ibigay ng screen or yung napoproduce ng screen or napoproject ng screen. More on gano'n yata. Basta yan. Brightness po yun. Yung brightness. Okay? Natin. Kunwari lang, magbibigay lang ako ng mabilis na basic example. Like, kunwari, binabago natin yung brightness. Yan. Yung binagbabago natin ng brightness, ang tawag dyan ay mini-measure po yan sa nits. Yung peak niya, usually is kapag sinagad mo siya sa full screen. Yun yung peak. Yung typical is, yun actually ang pinaka binabantayan natin dito. Kasi yung typical, yun yung usual na muna gamit and yung usual na brightness. Yung peak, usually nakukuha yan kapag inactivate mo yung, what do you call it? Ito. Itong auto, adaptive yun, yung adaptive version. Yung pag nakaka-activate yung adaptive brightness, pwede mo ma-achieve yung peak na yan kapag itinutok mo siya sa liwanag. Okay? So, kunwari, lalagyan natin saglit, nalagay half, diba? Pag tinutok ko siya dito sa liwanag, supposedly, and sinagad natin yung brightness, may nagbabago eh. Oh, see? Kung siya nagbabago, ayan. Pagka sumagad niya, yun yung peak. Kita niya nagkusa siya nagbago. So, usually makukuha mo yung peak brightness. Peak, ibig sabihin, pinaka-bright niya kapag naka-adaptive ka lang. Pero kapag in-off mo yung adaptive tapos ikaw lang yung nag-full brightness, usually ang napoproduce lang niya is yung typical lang na brightness. Usually nasa 500 to 700 nits sa mga budget smartphone. Mid-range smartphone maakyat ng 700 naman to 1,500 nits. And lately actually meron na rin mga mid-range smartphone na kaya ang 2,500 nits to 3,500. Palakas na ng pataas actually. And I have to remind you, kung meron kayong mga ganun smartphone na matataas na yung nits, hindi porket available is lagi yung gagamitin. Malakas din po sa battery ang nits actually. Okay? Yung yung pagsasagad ng brightness niya. Okay? Yun lang naman po, Boss Julius King. Measurement po yan ng brightness na napoproduce ng. Yun. Base rito, nits is a unit of measurement for luminance. Yun. Mas simple yun. Okay? Pero basically, yun lang naman yun. Yung brightness na kayang ibigay ng screen ng smartphone mo. Yun yung nits.
And then finally, galing kay Boss Heroes, Evolve Elvira. Question ko po sir, kapag naka-high refresh rate po ba, mas gumaganda din ba ang camera take or video take? No. Okay? If hindi niya po, I'm sure hindi napansin ni ma'am, kaya tinatanong niya. Pero I have to make you pansin-pansin. Looking at this, we are in the video recording mode. If you look at this sa kanyang resolution na nakaset is 4K at 60 FPS. Okay? So, refresh rate can be translated to frames per second. Okay? Hindi sila pareho pero related po sila. So, refresh rate can be translated to FPS. Kung ano yung sagad na refresh rate ng isang smartphone na kaya niyang ibigay sa display, possible, I'm not saying always nangyayari yun, pero possible na yun din ang max na maibigay or maranasan mo kapag naglalaro ka ng games with FPS. Okay, kung 60 Hz lang yung phone mo, hindi ba naman hanggang 60 FPS lang ang mapoproduce na sa performance niyan. Sa Mobile Legends siguro. Kung 120 Hz screen refresh rate, possible na kaya siguro ng phone mo. Siguro, again, not always the case, pero possible na maabot ng phone mo ang 120 FPS din. So, sa case naman ng camera, kahit pa sabihin itong phone na to is 120 Hz screen refresh rate, kaso yung kaya niya lang pong i-record is hanggang 60 FPS. So that means, kung itatranslate ang FPS naman pabalik sa Hertz, hanggang 60 Hz lang po ang kaya niyang i-convert or ay kaya niyang i-represent. So, high refresh rate, hindi po siya nakaka-apekto sa pag-take niyo ng camera at video. Okay? Kasi once na nakaset na siya sa specific like 4K 30, 4K 60, yun lang po yun eh. So 4K 60 translation, pwede siya i-translate sa 4K 60 Hz ng TV. 4K 30 FPS, pwede siya i-translate ng 4K 30 Hz sa TV or sa display. So hindi po apektado yung screen refresh rate mo sa FPS na kuha ng video camera ng smartphone mo. Same din sa part na ito ay 1080p or no, nasa 1.5K resolution yata ito. 1.5 to 2K resolution. Around that, sabihin natin. Hindi ko tanda exactly. Ang resolution ng display nito na, pero hindi po nakaka-apekto yung screen resolution nito na kaya pong mag-record ng camera niya hanggang 4K. 4K pero ang display ko lang is 60. Magkaiba po sila ng branch. Display, hanggang doon lang kaya, okay. Pero once na kaya ng camera hanggang 60 to 120 FPS kaya niya record, hindi po maapektuhan yung display at hindi rin maapektuhan yung video recorded mo, yung nirecord mo. Pagka pinanood mo yan, sabi natin, i-export mo yung video sa PC mo na supported ng 120 Hz screen refresh rate, doon mo ngayon ma-enjoy yung 120 FPS video recording mo. Okay? So, lumalayo yata ako. Kung gumaganda ba ang camera take at video take, no, it doesn't really affect sa final output kasi nakaset, naka-fix po sa camera kapag sinabing 30 FPS, 30 Hz lang yun. Ang translation nun sa screen refresh rate. 60 FPS video recording, that's 60 Hz lang din sa translation papuntang refresh rate. Okay? Doesn't really matter kung high refresh rate ang phone mo. Okay? Susundin ng camera is yung fixed na settings na sinet mo. 4K 60, 1080p 60, 1080p 25, 1080 30. Fix yun. Walang kinalaman doon ang refresh rate ng phone. Okay. Meron pa ba? Wala na. So, I hope naging helpful po itong video na to. Kung meron pa po kayong mga questions na tingin nyo hindi ko pa nasasagot, please iwan nyo lang sa comment section. I'll talk to you again soon. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala.